Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Kinahiligan ko na rin pong mainig ng mga horror stories sa YouTube o kahit magbasa ng mga kababalaghang kwento. Matagal nang bumabagabag sa isipan ko kung isi-share ko ba tong experience sa iba. Natatakot din kasi ako na baka isa sa listeners ninyo ang ka-workmate ko dati. Pero hindi ko na rin po kasi kayang itago ito habang buhay. Tawagin na lang po akong Jamaica from Gapo. Taong 2012 pa po to nangyari nung lumuwas ako ng Manila para maipagsapalaran. Pero imbis na maapagtrabaho doon ay napadpad po ako sa Laguna kung saan ako nadestino. Nagtatrabaho po pala ako sa isang convenience store doon, hindi ko na lang papangalanan. Mga factories po ang naroon at medyo may kalakihan yung naturang convenience store. Ganito po kasi yon. Nagsabi yung may-ari ng tindahan na magdadagdag sila ng bagong branches at ang crew staff na makikitaan nila ng magandang performance ay gagawin nilang supervisor sa bagong branch ng convenience store na ipapatayo. So lahat kami ay naging ganado. Lahat ay gustong ma-promote. Kaya yung iba sa mga kasamahan ko ay todo pasikat. May isa din naman kaming kasamahan na grabe kong maadikit sa supervisor at manager. Tawag na lang po natin siyang Charis. Sa lahat ng crew ay siya yung pinakamatanda na. Siya rin yung pinakama-attitude. Kung sino pa nga ang pinakamatanda ay kami pa yung mag-a-adjust sa pag-uugali niya. Kapag nasa store ang supervisor at manager, akala mo kung sinong maamong tupa. Kapag kaming kapwa crew niya ang kasama ay sobrang bossy. Kapag hindi siya napagbibigyan, nagdadabog. Siya rin po yung tipo ng katrabaho na palabintang. Pati yung ibang customers ay nagreklamo na rin sa pag-uugali niya dahil hindi rin pinatawad sa pagdadabog. Isang hapon, nung sabay kaming mag-lunch, may sinabi siya sa amin na ikinapalag ng ibang ka-workmate ko. Ang sabi niya kasi sa amin ay gusto niyang mag-giveaway kami para sa promotion niya. Naintindihan ko kung bakit biglang umalma yung ka-workmate ko dahil hindi niya bet si ate siya na ma-promote. Mabuti pa raw na ako o kung sino sa ibang crew, basta wag lang si ate Cha. Kung napaka-bossy na nga nito habang crew pa lang ito, paano pa kaya kung na-promote siya? Baka kawawa kaming magiging under niya. So wala talagang gustong pagbigyan siya. At sa ikasampung pagkakataon ay nagdabog na naman siya. Pinagbantaan kami na kapag hindi kami nag-giveaway ay magpasensyahan na lang daw. Ewan ko ba, pero that time, after niya magbanta, ay nakaramdam ako ng konting kaba. First time kasi akong nakaramdam ng kaba sa pagtantrums ni ate Cha, pero i-ignore ko na lang yon. Baka nagkataon lang. After 1 week, hindi na niya kami kinikibo. Kinakausap niya lang kami kapag present yung mga boss. Kapag normal days ay tahimik lang ito. Parang may kakaiba na rin sa mga kinikilos niya. Hindi ko maintindihan. Parang ang bigat ng aura na dala niya kapag palagi siyang pumapasok sa store. Dumating yung araw na nag-announce kung sino yung mga bagong na-promote. Excited kaming lahat. Kaming dalawa ng ka-workmate ko ang nabigyan ng promotion. Pero magkasama muna kaming magte-training sa bagong branch bago paghiwalayin. Nag-hire din po kasi sila ng mga bagong crew. Magsasama kami ng isang crew para sa paglipat. Sa gitna ng kasiyahan ng lahat, napansin ko yung matalim na titig ni ate Cha sa aming dalawa ng workmate ko. Hindi ko na naman maintindihan yung nararamdaman ko noon dahil parang kinakabahan ako. Nakita ko pa nga na parang kumikibot yung mga labi niya habang matalim na nakatitig sa amin. Bahagya akong nakaramdam ng kilabot noon. Mahirap talagang i-explain that time. Maaga kami nagsara para mag-celebrate. Sumama pa rin naman si ate Cha sa amin. Nang libre pa nga ito ng ice cream. Siya pa yung nag-abot ng serving namin. Pagkatanggap ko ay bigla akong naging uneasy. Kinilabutan talaga ako na hindi ko magets. Feeling ko noon ay parang may masamang mangyayari. So dahil sa mga nabasa ko noon na horror stories kapag kinutuban ka ay hindi mo na dapat kainin ang kung anumang ibibigay sa'yo. Nung pagtalikod niya ay nabadali akong pumunta ng CR. Tinapon ko sa inidoro yung ice cream at frinash.
Pasensya na sa pagsasayang ng pagkain pero ramdam ko talaga noon na hindi safe kainin yon. Dahan-dahan pa nga akong sumilip sa labas. At nang masiguro ko na hindi siya naatingin, nagmadali akong bumalik nang parang walang nangyari. Pagkatapos nun ay may inumang naganap. Hindi ako pumayag nung nagpresenta si Ate Cha na siya yung magiging tanggera. Iba na kasi yung nakikita ko sa kanya nung gabing yon. Parang ang creepy ng paraan ng pagkakatitig niya sa amin. Nakainom talaga ako o sabihin nating nalasing. Hindi ko na nga alam kung sino o paano ako naihatid sa boarding house namin. Pagkagising ko kinaumagahan, sobrang bigat sa pakiramdam. Nilagnat ako. Hindi nga ako naapasok nun dahil sobrang sama talaga ng katawan ko. Nagigising ako na nakikita ko yung nakakakilabot na itsura ni Ate Cha. Naatayo ito sa bandang paanan ng higaan ko. Magulo ang buhok, nangingitim ang palibot ng mga mata at matalim ang titig sa akin. Kumikibot ang bibig niya habang pinagmamasdan akong nanginginig sa sobrang lamig. Sobrang init sa pakiramdam. Para akong napapaso na hindi ko maintindihan. Makakatulog ako. Tapos bigla na lang ako magigising na nanginginig. Tapos bubungad na naman sa harapan ko yung maputlang mukha ni Ate Cha. Para akong nag-hallucinate ng mga araw na yon. Sa takot daw ng mga ka-boardmate ko ay nagpatawag lang albularyo yung landlady. Para kasing hindi na raw normal yung mga kilos ko. Mabuti na lang at nabigyan agad ako ng proteksyon. Basta ang sabi lang nito na may itim na elementong umaaligid sa akin. Mahigit 3 araw din bago ako nakapasok. Pagpasok ko sa convenience store, kumungat sa akin yung balitang nakaratay sa bahay nila yung ka-workmate ko. Absent din si Ate Cha nun. Walang sinabing dahilan. Iniisip nila na baka binisita nito ang ka-workmate namin na nagkasakit. Dahil sa pag-aalala ko ay bumisita rin ako sa bahay nito. Ayon sa nanay ng ka-workmate ko, ay umuwi daw itong lasing nung gabi na nag-celebrate kami. Nakatulog pa nga ito agad. Tapos bigla na lang daw itong bumangon na namimilipit ang tiyan. Sumusuka raw ng dugo na may kasama pang pako na hindi sila maapaniwala kung paanong nangyari. Nagduda na raw yung nanay nito. Dumagdag pa sa pagdududa yung nakita nila kung paano ito mag-hysterical. Sigaw ito ng sigaw at nagtuturo na parang nakakakita ng nakakatakot. Nagsuggest ako sa nanay nito na patingnan sa albularyo na tumingin sa akin. Na-open ko rin kasi dito na halos parehas kami ng nangyari, maliban na lang sa pagsusuka ng dugo at pako. Nung una ay nagtaka ako kasi sa lahat ng uminom nung gabing yon ay kaming dalawa lang naman ang nakaranas ng hallucinations. Mabuti na lang at hindi ganun kalala ang nangyari sa akin. Pero nung pagpasok ko kinabukasan ay another pasabog na naman ang bumungad sa akin. Nag-resign na si Ate Cha. Sumabay pa sa nangyari sa amin. Pero wala itong sinabing rason sa biglaang pag-alis sa trabaho. Ayoko magbintang. Pero malakas ang kutob ko noon na malaki ang kinalaman niya sa nangyari sa amin ng ka-workmate ko. Hindi ko na lang bali sinabi sa iba dahil ayokong may madamay pa. Hanggang sa ngayon, kahit maraming taon na ang lumipas, paminsan-minsan kapag naiisip ko ay bumabagabag pa rin sa akin yung nangyari. Kung may kinalaman man si Ate Cha sa kababalaghan na nangyari, bakit pa kailangan umabot sa ganun? Isa pa, hindi ko rin naman kasalanan na ma-promote ako. Kailangan ko rin kasi ng promotion na yon dahil kasi gusto ko noon dati na magpadala ng malaking pera kay mama. Patas naman akong lumaban. Dapat nakontento na lang sana siya kung siya man yung may pakananon. Sana sir ay mapili ninyo itong kwento ko. Hanggang dito na lang at salamat sa inyong oras. More power sa inyong channel at palagi pa rin akong makikinig. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners.
Ako po si Gary mula sa Quezon City, pero nasa Northern Cebu na ako ngayon dahil nakapag-asawa ng Cebuana. Gusto ko lang sanang ibahagi yung naging karanasan ko nung bagong salta pa lang ako dito. Sa Manila nga po pala kami nagkakilala. Nasa 3 taon na kami ng pagsasama nung pinauwi si Mrs. dahil nagkasakit ang parents niya at kailangan namin magbabantay since siya yung bunso at available that time. Kaya nag-decide kami na parehong umuwi ng probinsya nila. Dahil matagal na raw siyang hindi nakakauwi sa kanila kaya wala siyang masyadong naikwento sa akin tungkol sa lugar. Hindi na rin daw niya matandaan yung ibang daan. Basta ang alam lang niya ay yung pangalan ng kanilang lugar since bata pa raw siya nang lumuwas ng Manila. Dahil gusto ko rin naman makilala ng personal ang parents ni Mrs. kaya sumama ako sa kanya. Pagkarating namin ng pier ng Cebu, kaagad na kaming bumiyahe papunta sa lugar. Lulan ng motorsiklo na napundar namin. Hindi pa uso noon ang Google Maps. Nagtsatsaga lang kami sa pagtatanong tuwing magi-stop over kami. Lumagpas na rin kami sa part ng city dahil ang karamihan sa nadadaanan namin ay puro puno na at mga bahay na malayo ang pagitan. Malamig na rin ang simoy ng hangin noon dahil sa mga naglalakihang puno. Nanuot ito sa loob ng suot kong jacket. Bahagya naman akong nakaramdam ng kilabot pero hindi ko na lang pinansin dahil ang mas iniisip ko ay naiihina ako. Hindi rin naman ako pwedeng basta tumigil sa kung saan dahil baka biglang may dumaan na bus o di kaya malalaking truck. Kaya hindi safe para sa aming dalawa ni Mrs. Tiniis ko muna yon. Saka na kami magi-stop over kapag may nakita kaming gas station. Maya-maya pa, naramdaman ko na yung pagpatak ng malaking butil ng ulan. Kapag minamalas ka nga naman. Kailangan namin makahanap noon ng pansamantalang masisilungan. Pagkalagpas namin sa part na iyon ay bumungad sa akin sa left side yung bahagi ng napakalawak na dagat. Mas malamig yon kaysa sa mapunong parte ng daan. Hindi na rin mapipigilan yung pagbagsak ng ulan noon. Mabuti na lang talaga at sa may bandang unahan pinakita akong convenience store. Sa hula ko ay mga beach at resort ang nasa ibabang bahagi nun base na lang sa mga naglalakihang haligi at gates na nakaharang. Nagsabi ako kay Mrs. na mag-stop over muna kami para magpatila ng ulan. Kanina pa rin kasi ako naiihi. Bibili na rin kami ng pwedeng makain sa biyahe. Kaagad ko nang pinark yung motor ko sa gilid ng kalsada. Isang maliit na maleta at 2 backpack lang naman yung dala namin. Bitbit namin ito papasok ng convenience store. Napansin ko na medyo may kalumaan na yon. May parte na nga nito na nilulumot yung bandang gilid sa labas. Medyo nag-alinlangan pa nga yung misis ko na pumasok kami. Maski rin naman ako dahil may pagka-creepy ang lugar. Bukod kasi sa ito lang ang nakikita naming maliwanag doon ay makulimlim ang daan. Pero hindi naman ako mapapahiing tao kaya dinedma ko na lang. Ang importante sa akin noon ay makaihi at may masisidungan kami ng misis ko. Pahigpit pa nga yung kapit sa akin ni misis sa braso nang maapasok. Sumalubong sa akin ang kakaibang lamig. Hindi ko alam, basta parang may kakaiba doon. Nag-alinlangan na tuloy ako pero syempre hindi ko na kayang tiisin yung tawag ng kalikasan. Kaya no choice. Alam niyo po yung nilalamig na may kasamang kilabot. Pinaupo ko muna si Mrs. sa loob ng convenience store. Ang weird nga nang tingnan kami ng mga crew. Para bang galit ang mga ito na pumasok kami. Pero hindi ko na lang masyadong pinansin yon. Lumapit na ako sa counter habang sinabihan ko naman si Mrs. na mamili ng mga kain namin para paglabas. Nakiusap pa ako sa naatalikod na crew kung pwedeng makigamit ng CR. Itinuro lang nito ang direksyon ng CR nang hindi man lang lumilingon sa akin. Nagmamadali na akong tinungo yon. Nagulat ako sa itsura ng CR nila. Alam niyo po yung kubeta na matagal nang hindi ginagamit. Ganon yung bumungad sa akin. Bitak-bitak na nilulumot ang dingding. Yung bawat sulok ay tinubuan na ng mga baging at puro lupa ang sahig. Wala na rin makikitang salamin doon.
Pero dahil ihing-ihi na ako, ay binilisan ko na lang yung pag-jingle. Patapos na sana ako nang makarinig ng may nagbukas ng pinto. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang marinig na pasadsad ang paraan ng paglalakad nito. Parang nanonood sa tenga ko yung paraan ng paglakad niya at lalong nanigas yung katawan ko nung tumigil ito sa tabi ko. Pumwesto ito sa gilid ko at umihi rin. Kahit kabado, ay lakas loob ko talagang nilingon yon. Isang lalaki ito na kupas ang suot na damit. Nanlaki yung mga mata ko nang lumingon ito sa akin. Patulis yung hugis ng dalawang tenga nito. May malaking hiwa sa muka at puno ng kaliskis ang kalahati ng mukha nito papuntang leeg. Namumula ang mga mata nito na halos wala nang makitang itim bago ito ngumisi sa akin. Kitang-kita ang matutulis nitong mga ngipin na parang sa isda. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Akala ko nga ay naka-costume siya. Nagmamadali akong lumabas nun. Sumalubong sa akin yung 5 crew. Katulad ng lalaking nasa CR kanina yung mukha ng mga ito. Sobrang taranta ko nun. Hinanap ko si Mrs. Hindi ko siya makita, kaya mas lalo akong kinilabutan. Idagdag pa sa kilabot na nararamdaman ko yung sabay-sabay na paglapit sa akin ng mga nilalang na puno ng kaliskis. Naangisi ang mga ito na parang susunggaban ako. Grabe na yung takot ko. Napausal ako ng dasal nang wala sa oras. Hinarang ko ang braso sa muka sa takot na kung anong gawin nila sa akin. Walang tigil ako nung nagsisigaw. Hanggang sa may narinig akong malakas na busina. Pagbulat ko, nakita ko si Mrs. na umiiyak sa gilid. May 4 na lalaking naatayo sa harapan ko. Sinabihan kami na makisabay na lang sa kanila. Tutal ay kasya naman yung motor ko sa truck na minamaneho nila. Akala ko talaga nun ay katapusan ko na nung gabing yon. Ayon sa mga tumulong sa amin, ay marami na talagang cases sa bahaging yon ng daan ang naaksidente o tinatago ng mga nakatira sa bahaging yon ng dagat. Karamihan sa mga nabibiktima ng mga ito ay nakasakay ng motor. Nanginig talaga ako sa sinabi nila at hindi nga ako makapaniwala doon. Makalipas ang 2 linggo, isinama ako ng kapatid ni Mrs. sa syudad. Nadaanan namin muli yung lugar na yon. Nakita ko na walang nakatayong convenience store kundi isang hindi natapos na building. Napa-sign of the cross talaga ako every time na nadadaan ako sa bahaging yon. Hindi ko alam kung naengkanto ba kami, pinaglaruan ng mga laman lupa o laman dagat. Basta napaka-misteryoso at nakakakilabot talaga. Alam din ng pamilya ng misis ko ang kwento tungkol doon, kaya mag-iingat at iwasan na lang daw namin na madaan doon. Ito lang Sir Bob yung kwento ko. Sana ay mapasama sa inyong mga inanarrate sa channel. God bless sa inyo. Hello sir, ako si Elijah from Ortigas. Actually, hindi ako fan ng horror stories dahil para sa akin, hindi sila nag-e-exist. Mga kathang isip lang. Pero medyo nagbago yung pananaw ko nang maka-experience ako ng kakaiba. I'm into business. Mahilig ako mag-franchise. At isa ang medyo may kaliitang convenience store sa na-franchise ko. May nabili kasing commercial land yung sister ko sa Mindoro. Hindi pa niya ito ginagamit. Kaya naman pinakiusapan ko siya na ako muna yung magpatayo sa nabili niyang lupa since the last time na i-check ko ito ay sure ako napapatok ang kung anumang negosyong ipatayo doon. Nag-agree naman yung sister ko. Bumiyahe na ako papuntang Mindoro. Nasikaso ang mga documents para sa business na ipapatayo at nag-canvas sa mga materials na gagamitin sa project. Actually, naapwesto na yung lupa ng sister ko sa province part ng Mindoro. Pero hindi naman siya rural.
dahil yung school ay konting distance lang sa simbahan. Ganun din ang barangay hall at palengke. Tapos sa bandang unahan ay may madadaanan akong maliit na snacks bar. Katabi naman ito ang isang pawn shop at lumber. Kaya sa isip ko ay sure akong mabuboom yung convenience store ko roon dahil wala pa naman ako nakikitang katulad ng gusto kong ipatayo. Nasa 500 square meters ang lupa at 100 square meters lang yung ginamit ko. Yung nakapwesto sa gilid ng daan. 2 floors ang pinagawa ko. Convenience store sa ibabang bahagi at residential naman sa taas. 3 kwarto ang pinagawa ko sa taas. Isa sa akin, isang guest room at isa para sa caretaker kapag wala ako. Ilang months lang at tatapos na agad ito. Pero grabe yung struggle sa pagpapatayo sa lugar na yon. Bago nagawa yung convenience store, ay sinabihan na ako ng mga taga roon na malas daw yung naturang pwesto na napili ko. May magkatapat kasi na malaking puno ng mangga sa banda kung saan ko gustong ipatayo yon. Tapos sa ibabang bahagi naman ay may tag-isang umbok ng tinatawag nilang nuno sa punso. Dahil nga noon, hindi naman ako mapamahiin at mapapaniwalain sa mga ganon kaya binaliwala ko lang. Wala pa akong pakialam noon kung ano pang itawag nila. Pinaputol ko rin yung 2 puno ng mangga. Pero 1 week pa lang itong ginagawa ay sunod-sunod nang nagkasakit yung mga trabahador ko. Kung hindi napukpok ang daliri ng martilyo, may nalaglag. Tapos may nadengge pa. Kaya kailangan ulit mag-hire ng mga panibagong workers. Wala akong choice noon kundi hayaan na lang yung 2 puno doon. Nagpalagay na lang ako sa architect ng panibagong design para sa bandang unahan, yung magbe-blend sa 2 puno. Nilagyan ko ng fence ang nuno sa punso na sinasabi nila para hindi siya ganun ka-obvious, pero hindi siya nagagalaw. Kasi wala nang workers ang gustong magtrabaho kapag pinatanggal yon. Takot silang matulad sa mga naunang workers ko at naniniwala rin sila sa mga matatandang kasabihan at kababalaghan. Nang hinayaan ko yung mga naunang settlers sa lupa ng sister ko, ay hindi na nagkaroon ng aksidente sa pinapatayo kong convenience store. Naging swabe lang ang construction hanggang sa matapos ito. Araw na ng opening ng store ko noon. Pinabless ito ng kapatid ko. Guess what? Every time na nagpunta ang pari sa part kung saan nakatayo ang 2 puno ay namamatay ang mga kandila. Maski si father ay ilang beses kong nakitang napapasign of the cross. Ako naman sa gilid ay napaisip at napasimangot. Sabi ko pa sa isip nun, napaka-ungrateful naman ng kung sino mang nilalang o elemento ang naatira sa punong yon. Kasi hindi ko naman itinuloy yung pagsira sa tirahan nila. Weeks passed, okay naman yung takbo ng business. Iyon nga lang, wala akong mapapayag na crew na mag-duty ng night shift. Bahala ko pa naman sanang gawing 24/7 na bukas ang convenience store. Hanggang 7 PM lang talaga bukas ang store ko dahil maski pagsapit ng 8 PM ay may nangyayari ng kakaiba. Bali 7 ng umaga hanggang 7 ang gabi ang operation sa store. Tapos ang pinagtataka ko noon ay walang nagtatagal na caretaker ng 2 araw. Ang palagi nilang dinadahilan na may kapre at duwende daw na ginagambala sila. Maski nga ang mga crew na nag-duty ay pinakamatagal na ang 1 buwan at hindi na bumabalik ang mga ito. Naiinis ako sa isiping malaki yung nagastos ko sa naturang business. Kaya nag-decide ako na magstay doon ng 1 buwan. Hindi kasi ako doon natutulog dahil sa city ako nag-i-stay since may inaasikaso din akong ibang negosyo ko doon na ipinatayo. Unang araw ko, nakatambay ako sa labas ng store. Nakikita ko kung anong oras ang dagsaan ng mga customers. Around lunchtime, tapos 4 to 5 ng hapon. Paglampas ng 6 PM ay medyo matumal na ang benta. Bihira na lang ang bumibili. At napapansin ko na nagmamadali ng magligpit ang mga crew ko. Parang napipilitan na nga lang ang mga ito na magstay dahil naroon ako. Pagkatapos ay sinara na ang store. Umakyat na rin ako sa taas. Naboard akong tumambay sa baba dahil madilim na ang paligid. Typical na rural area.
Hindi ko gusto yung katahimikan. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko ay naging uneasy ako that night. Kakaiba kasi yung lamig ng hangin sa gabi. Ilang beses pa akong napapahagod sa braso dahil nag-goosebumps talaga ako. As in hindi ko makalma. Nakakaramdam naman ako ng kakaiba sa paligid pero hinayaan ko muna. Iniisip ko lang na hindi siguro ako sanay doon. Pumasok na ako sa loob ng room ko para magtimpla ng kape. Tapos lumabas ako sa veranda para magstay. Pero napatigil ako sa may bandang pintuan nang may naamoy akong usok. Hindi naman ako naninigarilyo o kaya may nagsisiga. Naamoy ko na parang amoy tabako yung gamit. May narinig din kasi akong nag-uusap sa ibaba. Base sa pagkakarinig ko, hindi lang iisa, kundi parang marami sila. Medyo excited ako at the same time natakot. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan nagyoyosi lang naman yung mga ito. Kaya sinilip ko yung ibabang bahagi ng bahay kung sinong tao ang nakatambay. Bala ko rin sana silang i-invite na magkape. Sanay din kasi ako sa matao. Para may makausap man lang ako kasi sobrang boring talaga doon. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. 3 lalaki na nakatayo na sa hula ko kasing taas lang ng tuhod ko. Tapos isang madilim at mabalahibong nilalang na atingin at naangisi sa akin. Napatakbo ako papasok sa loob ng bahay. Rinig ko pa rin yung pag-uusap nila at parang mas lumakas pa nga yung boses kahit na nasa loob na ako. Amoy ko pa rin yung usok ng tabako. Nai-imagine ko talaga sila. Yun yung first time na natakot ako ng ganon. Kinabukasan, bumalik agad ako sa city. Sinabihan ko yung kapatid ko na ibenta na lang sa iba yung pwesto pero hindi siya pumayag. Ang sabi lang nito sa akin na mababait naman daw yung mga nakatira doon. Huwag lang talagang gagambalain. Hinayaan ko na lang na siya'y mamahala ng convenience store doon. Basta ako, hindi na ako babalik pa. This story happened in 2024 and until now, hindi pa ako bumabalik sa pwesto na yon. Minsan, nakikinig na rin ako ng mga horror stories sa channel nyo. Naging interested na rin kasi ako since nangyari sa akin yon. Thank you sir for reading my story. Magandang gabi sa inyo Sir Bob, pati na sa mga listeners. Tawagin na lang akong Lovely. Dati po akong cashier sa isang convenience store dito sa Bohol. May naging experience kasi ako sa store na yon na mahirap kalimutan. Nangyari itong karanasan ko taong 2022. Yung convenience store na pinagtrabahuhan ko ay bukas 24/7. Naapwesto ito sa gilid ng isang subdivision. Katabi ang isang vulcanizing shop at nakahilera sa tapat ng convenience store ang isang laundry. May katabi itong flower shop at water refilling station, tas may maliit na palengke. Hindi ko kabisado yung naturang lugar dahil yung bahay na tinirahan ko ay 3 barangay pa ang pagitan. At dahil nga baguhan pa ako nun, kaya palagi akong pinapasalo ng 4 PM to 1 AM na schedule dahil sa oras din ito ang maraming customers. Kaso lang ay pahirapang umuwi. Wala naman sanang problema sa akin kahit anong oras ako i-assign. Ang kaso lang kasi ay inaabutan na ako ng 4:00 ng madaling araw bago maarating sa bahay. Madalang na rin kasi ang namamasada ng ganong oras sa pinagtrabahuhan ko. Although marami pa rin namang tao, pero nakatira lang naman ang mga ito malapit sa pinagtrabahuhan kong convenience store. Bihira na yung dumadaang jeep. Kung may habal-habal naman ay hindi ko naman afford ang pamasahe dahil hindi rin nagpapasakay ang mga ito ng walang additional bayad, lalo na kapag mag-isa ka lang. Kasagsagan noon ng end of the month ng October. Kinilangan kong mag-street duty hanggang umaga dahil hindi makakapasok yung isa naming kasamahan na si Ate Mona. Sa lahat din ng kasamahan ko ay ito lang din yung matyagang pumapasok ng graveyard shift.
Nagtataka na ako pero ayokong magtanong. Basta naririnig ko lang na nag-uusap ang mga morning shift na mga kasamahan ko tungkol sa regular customer ni Ate Mona. Wala silang bukang bibig kundi ang pangalan ng regular customer na iniiwasan nila. Gabi na nun, maulan pero maraming customers. Ang iba na nasa loob ay hindi naman bumibili, nakikisilong lang. Naging abala na ako at hindi na malayan yung oras. Sumapit na ang 12:00 ng hating gabi nang nagmamadali ng umuwi yung isang kasamahan ko. Nagtaka pa ako sa kanya kung bakit aligaga siya. Naiwanan pa nito ang dalang payong at naisabay sa paglabas ng mga customers. Hindi naman ako na-pressure kasi sa kahera lang naman ako nakapwesto habang naghihintay na kusang lumapit sa akin ang mga customers. Nang tumila na ang ulan, unti-unti nang nababawasan ang mga tao sa loob ng store. Hanggang sa naging tahimik na ulit. Sinamantala ko na rin yung walang tao at nag-check ako ng mga stocks. Nang napatigil ako sa ginagawa dahil biglang bumukas ang pinto. Hindi ko alam kung ano ang nangyari dahil automatic na napalingon ako sa pwesto ng pintuan. Unti-unti akong nakaramdam ng kaba dahil wala akong makitang tao na pumasok. Pero ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin galing sa labas. Nagtaka pa ako noon dahil hindi naman malakas ang hangin. Akmang isasara ko na sana yung pinto nang makita ko na kusang nagsara ito. Nadagdagan yung kabang naramdaman ko dahil nakita ko talaga kung papaanong dahan-dahan nagsara ang pinto na para bang may nagsara talaga nito. Hindi ko alam yung gagawin ko noong mga oras na yon. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang may marinig ako naglalakad na tunog. Akala ko pa nga nun na baka namali lang ako ng pagkakarinig. Pero hindi talaga ako dinadaya ng pandinig ko. Tunog talaga ng takong ng sapatos yung narinig ko. Nanigas ako sa pwesto dahil wala na akong kasamang naka-duty nun. Kanina pa siya nakaalis at wala talaga akong nakikitang taong pumasok. Lalo akong kinilabutan nang marinig kong muli ang tagaktak ng sapatos. Kung pagpabasihan ang tunog ng sapatos ay papunta ito sa hilera ng mga biskwit at chocolates. Tapos pumunta naman ito sa may ref. Halos maiyak na ako sa sobrang takot nang makita ko ang pagbukas ng pinto ng ref. Kusa rin ito nagsasara na parabang may tao. Hindi ko magets ang mga nangyayari kung bakit naasunod lang ang atensyon ko sa hindi nakikitang customer. Pinagpapawisan na nga rin ako ng malamig. Tumagdag pa sa takot nang biglang may makita akong itim na figura na para nang ang anino ng isang babae. Dahan-dahan itong lumalapit sa pwesto ko at rinig ko ang suot nitong sapatos. Pakiramdam ko ay tatakasan ako ng katinuan sa katawan. Mabuti na lang talaga at narinig kong nagbukas ang pinto ng store. Saka naman biglang naglaho yung anino ng babae sa harapan. Nag-aalala pang sumalubong sa akin yung may-ari ng vulcanizing shop at guard ng subdivision. Mabuti na lang daw talaga at pumalik yung may-ari ng vulcanizing shop at napabili sa store. To the rescue naman ang guard ng subdivision. Ayon pa rito ay normal na lang daw sa kanya yung mga ganong pangyayari. Kasi hindi lang naman daw ako ang naka-experience ng ganon. Dating ospital raw ang kinatitirikan ng subdivision. Siguro yung multong nakita ko ay yung kapatid ng may-ari ng convenience store na laging nag-check sa store kapag may mga bagong crew. Namatay daw ito sa sakit. Ayon pa kay Manong Guard na hindi naman ito nananakit. Nagpaparamdam lang talaga. Pumasok pa rin naman ako matapos nun. Tiniis ko yung nararamdaman na takot dahil kailangan din ng pera. Tama nga si Kuyang Guard. Ganong oras talaga bumibisita yung multong kapatid ng may-ari. Hanggang sa nakasanayan ko na ang presensya nito. Ang sabi pa nga ni Mama sa akin na hindi raw dapat ako matakot sa patay dahil hanggang paramdam lang naman ang mga ito. Mas patakot daw ako sa buhay na pwedeng pumatay. Kaya lang naman daw nagpaparamdam ang mga ito dahil baka kailangan nila ng dasal at pag-alala sa mga mahal nila sa buhay.
Hanggang dito na lang po Sir Bob ang story ko. Maraming salamat po sa pagbabasa.